Yun, parang tagal na ginagawa to. Before ko tanungin ang Team Jolly, tanungin ko muna si Direk Jerry Sinele. Direk. Afternoon. Hi, Direk! Ayun, no. Sa mga hindi po nakakaalam, si Direk Jerry ay nagpasikat ng Julina at Marvin na love team. Ayun, di ba? Kaya, Direk, ano nakikita nyo sa Team Jolly dito kay Sofia at kay Ali? Habang dinidirect nyo sila. Well, unang-una, chemistry. Chemistry. Ang lakas talaga ng chemistry nila kahit hindi nagsasalita. Kahit off-cam, lakas ng chemistry. Hindi talaga. Tapos yung dedication nilang dalawa, parang si Marvin at Julina, nakikita ko, lalo na to, yung pagka-ano ni Marvin nung araw, yung pagka-driven, yung nangangarap, yung gano'n. Alala ko talaga si Marvin sa batang ito. Tapos yung chemistry, tapos match na match yung kanilang talento. And then yung support sa isa't isa. Mararamdaman mo if it's his scene, she will give it to him. If it's her scene, he will give it to her. Yung respeto nila sa isa't isa, yung suportahan nito. So hindi ka nahirapan No, not at all. na ilabas kung anong dapat kailangan? Hindi po. Not at all. Especially the killing scenes. Siyempre doon sa drama, hindi ako nahirapan. Hindi rin ako nahirapan. May mga times na, siyempre kinakarin namin, yun. Gusto naman nila yun, pinag-usapan namin yun. Pero magagaling po yung bata, yung dalawang bata ito, walang biro. Well, before we started the project, nag-workshop naman kami, extensive workshop. Doon pa lang, nakikita na nag-engage na namin ng workshop facilitator. Ito yung strengths ni ito yung strengths ni ganyan. At nagamit naman po yun sa scripting ng magaling natin creative team. Thank you. Thank you, Direk. Thank you. Ayun. At ito, tanong ko ng Team Jolly. Ano ang masasabi niyo doon sa mga comments ni Direk Jerry sa inyong tambalan? Very thankful po kami kay Direk kasi talagang pinush po talaga kami dito ni Direk. Lalo na po ako kasi ito yung first talaga na sasabak po ako sa heavy drama and yung character ko dito, ibang-iba po sa mga ginawa namin before. And talagang may mga eksena doon na katulad po ko to, nung sabi kanina ni Direk na talagang pinush niya kami kasi may hinahanap si Direk. And sobrang po, dami kong natutunan kay Direk sa show po na to and talagang thankful po ako sa kanya kasi nagawa po namin ng maganda yun. Nahanap naman. Yun nga po, we're really thankful na si Direk Jerry yung naging director namin here since first heavy drama po namin to ni Alan together. So, kahit pa paano, it's new for us. Hindi kami sanay na nag-iiyakan o magkaharapan. Sanay kami na parang very rom-com, kilig. And with the help of Direk Jerry, talagang nilinaw niya sa amin kung ano yung gusto niyang makita, kung ano yung gusto niyang maramdaman ng audience, kung ano yung dapat namin mailabas. And yun nga po, it's a very nice project and we couldn't have asked for more to have Direk Jerry as our director. Ayun. So gaano kayo ka-mature kayong dalawa dito sa Princess ng CTJ? Hanggang sa level na ang maturity ninyo? Si Xavier po, siguro seryoso siya ng tao dito when it comes sa mga bagay-bagay. Kumbaga nalalabas niya lang yung ugali niya talaga sa lolo niya. And seryoso siya ng tao kaya nakaka-excite paano yung unang kita nila ng Princess kasi alam naman natin na lumaki siya sa City Jail. And ayun po. Princess po is very mature as in she takes matters into her own hands, lalo na kapag may mga pagsubok na darating. Especially, dalawa lang sila ng tatay niya na lumaki. So, andun siya sa point na sa sobrang mature niya, she's willing to give up her own dreams para lang maalagaan yung tatay niya, malagpasan nila lahat ng pagsubok. Talagang very mature yung mindset niya na pati yung mga tao sa City Jail, kaya niyang mapasunod, nakakagawa siya ng mga program, ganun yung level of maturity niya. Saka, ilan bang kontrabida mo dito, Sofia? Tinignan. Tatlo ba sila? Ano po? Ilan pa sila? 1, 2, 3. Tatlo po. Si Miss Denise, si Lord, and minsan po si Miss Ina. Magkakaibang edad pa. Different generations. Ayun. So, kumusta naman ang dynamics mo sa kanila pagdating sa mga eksenang inaapi ka, sinasabulot? May sabulot ba dito? Marami po. May sampan?
mga scenes po na gano'n, lalo na kapag yung may mga pisikalan talaga. Ang maganda po kasi, very open kami. Lalo na kami ni Lauren, ang dami namin malalang sequence talaga. And ang nagpadali po doon is we're really close and pareho kaming willing na, todo na natin para sa ikakaganda ng scene. So yun yung mas nagpo-work sa lahat ng scene. Si Direk Cherry, mga anak, okay lang ba kayo? Mga anak, may galit ba kayo sa isa't isa? Ganong level po yung talagang binigay namin ni Lauren yung best namin. And of course, with Miss Denise and Miss Ina, ako na po yung, okay lang po, promise, tulak na lang po ako. Si Miss Denise talagang, baby, I'm so sorry, I don't wanna do this to you. Super sweet. So, sobrang gaan lang po ng set kahit super heavy yung show. Ayun. Okay, tanong ko naman si Miss Denise. Ayun. About sa, yung mga eksena mo with Sofia, paano nyo na-handle yun? Paano, rehearsal ba muna kayo? Well, first of all, Happy New Year, everybody. Thank you for your question. Thank you for making your way here. I know most of us are on vacation mode pa, so thank you for making time for us. To answer your question, first scene of this whole entire series, my first day on the set was hurting Sophia. And it was the first time we had a chance to ever work together. So, syempre, sobrang nagsasorry ako. But we are so confident in the direction of Direk Cherry. I mean, I think the whole cast can agree that we are in great hands. And we feel confident with every step that we take. And what I love about our cast is walang diva dito, walang pa-importante, walang pabigat. Everybody loves what we do, and we love working together. So it's always fun to come on set. Thank you. And thank you rin kila Sofia. And congratulations sa buong cast. Happy New Year. Thank you, Sir Roel. Next, we have Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon po. My first question is for Direk. Direk here po. Nabanggit niyo naman po kanina naging madali yung experience, pero meron pa rin po bang naging challenges given na sa Bilibid yung karamihan? Oh yes, definitely. Well, alam naman natin lahat, napakahirap po mag-shoot sa totoong kulungan. We have to follow the rules, ang daming... hindi nga kami pwede sabi po ni Sherry, hindi kami pwede magpasok ng mga gamit. Alam niyo ba yun? Kinukumpis ka ang aming mga cellphone, sorry po, mainitin ako at napindot ko ng malakas. Sorry. Tapos, ito realidad talaga to, every week nag-iiba yung policies ng kulungan sa amin. This week, ganito pwede. Next week, dito lang kayo pwede. Pero we understand naman kasi meron nag-a-adjust din sila because of, siguro, valid reasons. Napakainit. Yun yung reklamo namin lahat. Ang init-init. Sabi ko, ayan, naranasan nyo talaga yung buhay kulungan. Tusa kayo dyan. Nakakatulong din yan para maintindihan nila yung role na lalo na po si Miss Beauty and si Miss Denise sa mga Miss Ayen. Sila yung mga sadlak sa kulungan. Maraming challenges pero na-overcome lahat yun nung saya namin kasi maniwala kayo, hindi, napakainit, nagpuputikit ng lalaki kami, bumabagyo pa po yun, nakabota kami. Pero pagkatawa lang kami ng tawa, naglagay niya kami sa putikan para kami mga bata. Yun po. Thank you. Thank you po. And alam po natin na kung gaano kalakas yung afternoon pride ng GMA. Ano po yung tingin yung kakapitan dito sa story na ito? It's very relatable po. Hindi lang yung characters yung dalawang bida. Actually, I'd like to take this opportunity to thank the creative team. Buong-buo po kasi lahat ng characters dito. Lahat po sila. You will find yourself in one of these characters. Ay, ako si ganyan. Siyempre ako si Sofia, pag ako nanonood. Ayun, ako si... parang ako si Divina. Pagka makikita niya ako yan. Ayun po, very relatable at very now. Very interesting din na ma-remind tayo ng buhay sa loob. At maalala natin yung ang sarap ng malaya, ng maging malaya. Ayun po, thank you. Thank you, Direk. Thank you. Thank you, Miss Kate. Next, we have Miss Rose Garcia of PEP. Miss Rose. Hello, good afternoon. Una kong tanong for Beauty. Happy New Year, Miss Happy New Rose. Year! Beauty, obviously, hindi ka nawawalan talaga ng
mga project dito sa GMA. Parang bawal magpahinga sa'yo, ano? So, dito sa Prinsesa ng City Jail, ano naman ang bagong makikita nila kay Beauty? Kasi parang pansin ko yung bawat characters na ginagawa mo sa kada serye. May iba-iba talaga eh. So this time, ano naman? For you to say yes. Well, thank you for the questions, Ms. Rose. Unang-una sa lahat, I want to thank GMA for continuously supporting me since lumipat ako noong 2021 hanggang ngayon. Patuloy-tuloy yung binibigay na projects nila sa akin at iba-iba talaga yung projects na binibigay. I said yes to this because why not? Ang ganda ng storya. Tama yung sinabi ni Direk Jerry. Each character here will shine. It's not only because of Princess or because of Charlene or because of Divina, but lahat kami dito may purpose sa story. And I wanna be part of that. Because, syempre, as an artist, gusto ko rin I wanna learn from my co-actors. I wanna learn something new. And it's not always about me. It's about the story. And the story itself is very timely. Ayoko na masyadong idiin pa. Pero, yeah. So, why not? And I'm happy to work, Miss Rose. Sa totoo lang, I love working. It's the only time I get to see my co-actors. I get to talk about art. I get to talk about our work. Sadly, as an artista, wala kaming space na magkikita-kita ulit. So, let's say na matapos na tong show na to, I don't know kung magkikita-kita kami ulit. Kaya happy ako mag-work ulit kasi makikita ko sila ulit by chance and we can talk about art and life. So, yeah, I hope I answered your question. How's Allen and Sophia, na mga, of course, mga bagets na artista natin ngayon? How do you see them? I always love to be with the young ones kasi nakakabata. But at the same time, I mean, I'm happy to work with them. I'm happy to get to know them more. Kaso lang nung last taping namin, very konti lang yung eksena pa namin eh. So, I was more with Lauren. So this na pagbukas ng taping namin ulit, I can't wait to get to know them better and hang out with them more. Okay, thanks. Thanks. Yeah. Paano naman kay Denise Laurel? Hi, Ms. Rose. Ayan, hi Denise. 2 decades na rin pala na nawala ka raw sa GMA. So, kumusta yung pagbabalik ka puso? Yun, kuna na kamusta pagbabalik ka puso and same with Beauty, bakit ka napao dito sa Prinsesa ng City Jail? And may mga adjustment din ba? Being Akapuso again. I think what I love about this new era of Philippine entertainment is everything is about the art, collaboration, working together, and really uplifting the quality of Philippine TV and cinema. So I felt like, why not? Like what Beauty said. I think when I heard Direk Jerry, and I heard the cast, all the names of the cast, I was like, yes, I'm so excited. So why not? I was so honored that they thought of me. I've been on vacation for the past year and a half or 2 years. So natouch ako na GMA and the whole production thought of me for this outrageous, out of this world character. At may tiwala sila sa akin na kaya kong gampanan si Divina. Okay. So ano to? Tuloy-tuloy na sa pagiging kapuso ulit? Ano? It all depends on them, probably, and the audience, if they like my performance on the show. If they miss me, if they miss seeing me, and if they love Divina, and if GMA loves me, I mean, why not? They gave me such a warm welcome. Working is so easy. They take care of us really, really well. So I'm very happy. Okay, thank you, Denise. And world Yes. peace. Okay, kay Dom, Papa Dom. Ayan. So, Hi, Rose. yeah, ikaw naman parang nagdidire-diretso ka naman ngayon, being nakapuso. And coming from abot kamay na pangarap, now you're here in Prinsesa ng City Jail. Kumusta naman? And anong bago na makikita sa'yo? Hi, Rose. Happy New Year to everyone. Yes, Happy New Year, Dom. Thank you for coming. I know vacation mode pa kayo, but yes, we're all excited. January 13 na. We've worked hard for it. Siguro, I'm very thankful for Jimmy for
given me the opportunity to work here. Very timely, ang ganda ng timing na blessing na ibinigay sa akin ng Diyos, ng GMA, na mga katrabaho ko. And it's always, I embrace this blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos na makatrabaho yung kabilang bahay, kabilang pamilya. So, tinanggap nila ako ng wholeheartedly. So, excited ako. These are new stars. Sila yung mga dapat alagaan. So, I'm very thankful that I'm here to support them, to guide them. And I think that's my role as an actor, as a human being. Yung going back to, kakatapos ang umabot kamay, maraming salamat din na umabot din ng 2 taon yung show, and I'm hoping that kapitan din ng, naniniwala kasi ako sa panghapon na show talaga yun. Parang yun yung pahinga, yung oras talaga na tumutok ang mga tao. So, happy ako na dito ako na ilagay. And I was just excited when I knew about it. Exactly a year ago, sinabi sa akin ni Miss Ali, Don, gawa ka sa kabila. I mean, sa susunod, hindi na abot kamay din. Abot kamay kasi si Miss Ali, and we attended the party of Dina Bonavie. I remember, ganitong panahon, lumapit ako sa lamesa na sinabi nga about it na we're doing another show for Jimmy. Sabi ko, why not? So, thankful ako. And it's a different character. Kung pinag-aawayan, panoorin nyo na lang. Taray naman Kasi pala. kami nag-habol kay Carmina. So ngayon, yun lang. So panoorin nyo na lang. Every role is different. And yun, it's just a conflict. Siyempre, ang conflict ng story is dun sa bida, kay Allen, kay Sofia. But sangkap kami, kumbaga panggulo yung relasyon namin sa aking ex, sa aking present. So, yun lang po. Ma-add ko lang. Opo. Going back dun sa panahon na yung mga kabats mo, parang ikaw, parang ikaw na lang talaga yung yung nag-continue talaga na napapanood pa rin, and ito nga, pinag-aagawan pa, sabi mo nga. How do you feel about it? So, yung longevity. Sa eksena lang yung pinag-aagawan. No, but again, I'm always thankful. Kaya nung una nating interview, nung ilang taon na, Rose, parati ko sinasabi, acting wasn't in my dictionary. Hindi ko ina-expect na mag-aartista ako. But dito ako dinala ng Diyos. I think it's God's will that I'm here in front of you guys. Ginawa ito prinsesa ng City Jail. And I'm just embracing what He gave. Kung ano man talent ito, ito'y isang talent na minahal ko at patuloy kong pinag-aaralan. And every bit of project, whether one day at taping ko lang or buong serie kasama ko, I'll make sure I'll give 200% of what's given to me. Okay, thank you. Last na lang po. Thank you, Rose. Ayan. Para kay Sophia. Ayan. Sophia, ano naman, ikaw, even Allen, in a way, parang nakilala kayo, nag-start kayo sa GMA Prime, Afternoon Prime. So, ngayon parang nagbabalik ka dito. Coming from the title, Prinsesa ng City Jail, naisip mo ba, pwede din kaya ako maging prinsesa ng Afternoon Prime? Hindi ko naman po naisip na maging prinsesa ng Afternoon Prime. It's more of, hindi ko naman ever yun na gusto ko maging ganito ko kalaki. Gusto ko lang po kasi talagang nag-work. I enjoy my work, I enjoy taping, I enjoy acting. So, as long as may work ako, I'll be happy with whatever is given to me. Okay. Thank you. Thank you, Miss Rose. Miss Rose, parang siya yung nagdigin ng edad dun sa questions niya. Salamat, Miss Rose. Okay, next. So, Romel Gonzalez of TEP. Ayun, hello, good afternoon. My first question is for Miss Ayan Laurel. Miss Ayan, dito kasi parang sa storya may ginagawa kang krimen para protektahan ng
Sa tunay na buhay kaya, hanggang saan ang kaya mong gawin to protect a loved one? Nako. Happy New Year. Happy New Year. Juicy yung question. Alam mo, you go all the way to protect. For me, as a mom, especially, I think gagawin ko lahat ng makakaya ko at lahat ng paraan para protektahan ang anak ko at ang mga mahal ko sa buhay. Siyempre, hindi ko na ikukwento kung ano yung dahilan kung bakit ako nakulong. Pero, yun eh. It's yung mother's love. It's unconditional. And at the same time, pag unconditional yung pagmamahal mo sa anak mo, I guess kasama yung gagawin mo yung lahat para sa kanya. Huwag lang siya masaktan. Lalo na. Thank you po. And since this is about, yun nga, sa city jail, mga PDL or people deprived of liberty, Miss Ayan, hanggang saan po ang paniniwala nyo na pwedeng bigyan ng second chance ang mga PDL? Alam mo, isa sa mga natutunan ko dito sa storyang ito, hindi lahat ng nakakulong may kasalanan. At hindi ba natin imulat ang mata natin? Totoo talagang maraming nakakulong na wala man lang chance para i-defense ang sarili nila. So I guess, yun, it's reality na hindi talaga nabibigyan ng hustisya lahat. So, bago sa akin yun na, lalo na yung ginampanan ko yung role ko at saka yung mga na-exposure ko sa ibang mga actors na, oh my gosh, ganun pala talaga. Na kahit na 20 years ka na doon, it would take time. Swerte mo na siguro kung makalabas ka. Kasi kung wala kang pera, then wala po ang hustisya. Thank you po, Miss Ayan. My next question is for Miss Jean Saborit. Miss Jean, dito naman sa kwento, you're a very overprotective and supportive mother, di po ba? Yes. Pero sa twist po ng kwento, yung anak ninyo ay nagkaroon ng relasyon sa isang nakulong na tao. Sa tunay na buhay po, kayo as Miss Jean Saborit, kaya niyo po ba kayong tanggapin ng isang manugang nyo na galing sa kulungan? Kasi yun po ang kwento niya sa show Sa bagay. Hindi, kasi anak ko si Dominic dito. So ayaw ko kay Beauty kasi nga meron siyang past. Pero I think sa tunay na buhay, I think ako kasi maawain akong tao tsaka hindi ako masyadong judgmental. I see to it kung ano yung nasa puso ng tao. Kung mabait siya sa anak ko, at kung mahal niya ang anak ko, nakikita kong pinagsisilbihan niya yung anak ko. I think I can accept. Pero kasi dito, role lang yun. Kayo naman. Mabait ako sa tunay na buhay. Hindi ako nananabunot at nananampal ng ano. So, okay lang yun. Although, mapagmahal talaga ako, talagang love na love ko si Dom dito. Spoiled na spoiled ang aking anak sa akin. So talagang, hindi, sa totoong buhay talaga mapagmahal ako. Isa lang anak ko, ikaw naman. Ikaw, ini-spoil ko rin siya rito sa totoo. Sa totoong buhay. Kahit hindi dito sa role. Lagi ko siyang binibigyan ng food. Tsaka alak. Tsaka alak na. Hindi sa taping. Anyway, yun. So siguro, ganun yung magiging sa akin sa totoong, as a totoong tao. Pero sa role, of course, sinabi kontrabida ka Ayaw mo dapat doon, dapat papakita mo talaga kung paano ka, di ba? Kung paano mo ayaw doon sa manugang mo. So I have to do my part. I have to do my role. I have to act it out. Pero sa totoong buhay, yung mga kontrabida nga, yun ang mababait. Diba, anak? And my next question po is, meron pa. Meron pa po. Yung parang question ko kay Miss Ayan. Hanggang saan po hindi, sa inyo po, Miss Jean, hanggang saan po rin yung paniniwala niya sa pagbibigay ng chance sa mga PDL? Alam mo, I agree with Ayan. Ang dami kong actually marami akong mga taong nakilala na
nakulong na walang financial capability para ipagtanggol at magkaroon sila ng lawyer nila, mapagtanggol yung mga victims ng circumstances lang. Let's say, nadamay lang, ganun. Or, yun na, doon lang siya at that time, wrong place, di ba? Pero pag wala ka talagang pera, mahirap makawala. Swerte ka na lang kung may maawa sa'yo na, or talagang swertihan na lang talaga. Pero dito sa atin talaga, di ba yung mga libre pang mga lawyer? Yung PO. Meron, pero hindi ka naman siguro pagtsatsagaan din kung ano sa dami ng mga nangangailangan ng tulong. I think the government also needs to address that and help those people who are in need. Kasi nag-aano rin kami, nag-feeding program din kami sa mga ganon. So, hindi lang sa taping. So, yung mga istorya nila, minsan nagkukwento nila sa amin. Yun. So, nakakaawa talaga yung sitwasyon. So dapat po silang bigyan ng chance pag nakalabas na. Dapat. I think dapat. Everyone dapat may chance, bigyan ng chance. There's always a second chance. Thank There's you po. always hope. Thank you po and congratulations. Thank you then. Happy New Year! Happy New Year po. Happy Salamat. New Year. Thank you so much, Sir Roman. Next, we have Sir Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon po. So, yung question ko ay para kay Sir Kimby. Hello, Sir Kimby. Good afternoon. Hello po. So, parang itong Princess and City Jail, parang ito yung comeback mo sa GMA. And medyo matagal-tagal ka na rin since huling gumawa ng project. So, nakita rin namin na parang medyo seryoso kayo yung role mo dito. So, kumusta po yung experience with Princess and City Jail? Yun, anyway, Happy New Year po and thank you very much sa GMA kasi I think yung last na ginawa ko dito was way back 2016. So, thankful ako na binigyan naman nila ako ng chance ulit na makapag-work dito sa GMA. Though dito naman talaga yung dito ko nag-start na That's Entertainment Days pa. So, alam mo naman yung That's Entertainment doon, di ba? Inabutan mo. So anyway, yun, thankful ako na binigay sa akin yung project and medyo at first, honestly, medyo worried nga ako kay Direk kasi first time ko nakatrabaho si Direk saka yung buong cast. So nandun yung doubt ko sa sarili ko na hindi ko alam kung mabibigyan ko ba ng justice tong character na to. So talagang dinasal ko na lang and nagre-rely na lang din ako kay Direk after take. Talagang tinatanong ko siya kung Direk, okay ba yung ginawa ko, ano. Basta kung ano naman yung hindi ko gusto o mali, sabihin mo sa akin na direkta. Kasi mas gusto ko yung gano'n kasi yung parang uneasy kang minsan, nag-iisip ka, tama ba yung ginawa ko, okay ba? Kasi syempre hindi lang yung sarili ko, iniisip ko rin si Sofia. Mabigat yung mga eksena namin. Itong batang to, lugi nga ako dito, ang bilis umiyak. Ako kaya nahihiya sorry na, sandali lang. Mag-i-emote muna ako. So nakakatulong naman at least yung nagyayakap kami o hawakan niya ako, at least nakakatulong naman. Minsan si Direk, papatawag Direk, tulungan mo naman ako dito. Pag may binanggit na siya, yun na, iiyak na ako. So, thankful na rin and first time ko kasi nakatrabaho na to and nakabalik dito sa GMA. Thank you so much. And Sir Kimby, curious na kami, since galing ka rin naman sa Love Team, ano masasabi niyo po sa Team John? Wala akong alam dyan sa Love Team. Oh my God! Naging ex ko lang naman lahat. Hindi. Ito na kasi yung new generation. Iba yung panahon namin. Huwag naman ito na yung tita. Iba yung kumbaga pag-tweet-ups lang kami nung araw kasi ngayon MU, mag-moon. Ngayon, ano ba talaga? Ha? Hindi, okay naman. Kumbaga, basta enjoy lang nila. Ewan natin kung ano man namamagitan. Importante yan, maging masaya sila, mag-enjoy sila. Ayun, wala. Ano ba ito?
Yun lang, yan, basta mag-enjoy lang kayo. Enjoy nyo lang yan. And with your role po dito sa Prinsesa ng City Jail, ano po yung naging realization nyo regarding sa mga preso? Yun na nga, first time ko kasi gumanap ng role na jail guard, warden. Actually, naging barkada ko na yung mga tiga Laguna. Tuwing tayo, idol, ganyan, lalapitan ko sila pag naka-break naman. Kukwentuhan ko sila, ikipagkwentuhan sila. And meron sila kasi yung mga projects na ginagawa, yung mga mini basket or yung mga wallet. So, in my own little way, bumibili ako sa kanila para makatulong din sa kanila. Dahil, syempre, kahit papaano, tao pa rin yan eh. And hindi naman lahat dyan na kulong may kasalanan. So, syempre, let's wait for the hope na maging okay sila na paglabas nila. Ayan. Thanks, Sir Kimby. Ang next question ko po kay Miss Tina. Miss Tina, good afternoon po. Same din sa mga previous questions, kasi sa character mo, ikaw yung pinsan ni Pivina, and na nakakalam ng lahat ng masasamang plano niya. So, handa ka rin bang konsintihin ng isang taong malapit sa iyo na life, kahit alam mong mali siya? Happy New Year! Okay, to be honest, medyo hindi. Parang wala sa personality ko kasi even with my family, even with my mom, my sister, or my best friends, kapag mali, I still love you, but I'm gonna tell you talaga mali yan, and I won't tolerate. Pero at the same time, for the role, medyo na-enjoy ko din kasi babaeng bakla yung character ko. So in a way, medyo parang naiintindihan ko rin siya. Kasi yung character naman ni Divina dito, kumbaga, sobra lang niyang hurt na tao. And di ba, they say na hurt people. And Divina talaga is a classic example of that. And yun, parang feeling ko, siguro, pero kung si Ina mismo, medyo hindi ko kukonsintihin kung alam ko na, lalo na yung extent ng mga ginagawa ni Divina. Kasi medyo malala. Pero kung medyo mild lang, baka konsintihin ko lang. Pero ayun po, as Ina, hindi siguro, hindi ko kukonsintihin. And Miss Ina, bilang isang artist na nag-work dito sa gantong teleserye about City Jail, ano yung na-realize mo regarding sa mga press after the videos? Actually, yung sagot po ni Miss Ayan, parang perfect po yung sagot niya. And actually, kahapon, kakapanood ko lang din ng Green Bones. Tapos sobrang, I watched it by myself. Tapos talagang, doon ko rin na-realize na, oo nga, kasi ang daming nasa preso na, victims. They are victims, or baka meron naman din silang kasalanan, but then it's not, maybe it's bad, maybe nagkamali sila, pero at the core, hindi naman sila talagang masamang tao, or, parang I guess, may mga kaso na feeling ko talaga dapat mabigyan talaga ng second chance or ng hustisya. And they're all people. Doon mo makikita na ang ganda lang, and ang ganda rin dito sa palabas ng Prinsesa ng City Jail. Makikita nyo kasi each character sa preso may sariling kwento. May pangalan sila, may pamilya sila. So hindi sila, kumbaga, mamumulat din yung mga audience na ganito yung totoong sitwasyon. Hindi natin dapat binabox yung mga idea. Thank you po. Congratulations sa Prinsesa ng Disney. Maraming salamat, Sir Richard. Next, we have Sir Alan Policarpio of Philippine Daily Inquirer. Hello, good afternoon. I have a question for Lauren. So Lauren, can you just tell us about, konti about the character you play, tsaka kung alam ko, kung ikaw yata ang mamamagitan sa relationship ng dalawang lead natin? Nung una ko pong nalaman na makaka-work ko yung Team Johnny. Medyo talagang kinabahan po ako kasi syempre, Team Johnny na yan eh. Meron na po talaga silang na-build na name dito
sa industry. But habang tumatagal po yung taping, talagang na-build po namin yung friendship na meron kami ngayon. And I believe, isa po yun sa importante para mabigay po namin yung best namin sa every scene para wala pong ilangan. And talagang napag-uusapan po namin yung bawat scenes. Especially po with Sophia, kasi talagang yung mga away scenes po namin, ayoko nang magsalita masyado, pero talagang malala po. And minsan tinatanong na rin po kami na direct kung may out. Parang mag-aaway ba kami in real life? May galit ba kami sa isa't isa? Kasi talagang grabe po yung mga scenes na ginagawa po namin. But I'm really grateful kasi talagang never po nilang pina-feel na parang nagsisimula pa lang ako bilang actor. And especially po kay Direk na talagang naging patient po with me. Pero ready ka na ba na baka may mga fans or Team Jolly na mainis sa'yo? Ready ka ba sa rest back nila if ever? Ako po, I'm more than ready. Actually, medyo na-excite po ako na may magalit sa akin. Kasi parang ang sinasabi po palagi sa akin na kapag kontrabida ka and kapag may nagalit po sa yung mga viewers or mga fans, it means po nagawa mo po ng maayos yung trabaho mo. And yun naman po yung goal ko dito. Alright. Thank you, Lauren. For Pauline and Radza naman, ayun, pakwento lang din about your characters and ayun. Ano ba yung name ko dito? I played the role of Mimi. Ako yung sister ni Miss Beauty, si Ate Shirley. So, very supportive akong sister. And I'm very excited to do this role kasi parang sa lahat ng nagawa kong roles before, from last ko ata was Maria Clara Ibarra, very heavy. Sa amin ni Direk, sa Widow's Web, so very heavy. Then this one is very light. So parang mas chill na siya, mas kalmado lang. And nakakatuwa kasi sobrang pait ni Ate Beauty. So parang sobrang napadali rin yung work ko, yung trabaho, lalo na on the set. Kasi si Ate Beauty lagi kong ka-eksena. So very happy lang kasi sobrang light na katrabaho ni Ate Beauty. And of course, si Direk Jerry. So, ayun na, Direk, diba? Ito na nga, hello. Huli kaming ulit nakita ni Direk. And ayun, I'm just very excited to work with everyone here. So. Radza. And ako, my name is Radson Flores, and I'll be playing Justin Lozano. And ayun, na-excite ako ng super dito sa role na to kay Justin. And it actually reminded me of something that I did a couple of years ago. Parang I wrote a paper back in school na about lowering the age of delinquents na mas mababa sa 15. So, naalala ko lang yung character ko bigla. So, hinanap ko yung paper na yun para lang tignan yung related literature kung ano nga ba yung mga pinaggagawa ng mga delinquents sa Pilipinas. And nakaka-relate talaga si Justin since teenager siya. Sa mga teenagers rin dito sa Pilipinas na hindi aware na illegal pala itong mga ganitong bagay. Kumbaga, ini-enjoy kasi lang namin. Ini-enjoy lang talaga ng mga teenagers masyado yung buhay nila, having fun. And ayun, nakatulong yun na super. So, ayun, ano nga pala ako, yung role ni si Justin, best friend / enemy ni Xavier. So, frenemy. So, nag-rate ako doon. 1 yun, 1. Wow! Hindi na maalala. Then, ano na lang, si Pauline kasi si Radza na pareho na kayo nag-lead sa kanya-kanyang series niyo rin. And now, Ray also still do supporting role. So, paano niya ina-approach yan? Parang same effort pa rin ba? Regardless of supporting and lead? Yeah, for me, parang there's no such thing as supporting or whatsoever. Kasi parang ako, every time na may project or like any role na ibigay sa akin, very excited ako gawin siya. Kasi kaya yun yung trabaho ng mga artista. It's for you to give life, justice to your character. So, that's what I'm really excited about. Every time na, yun na nga, may gagampanan ulit akong bagong character. So, doon na, pag-iisipan ko na kung paano ko bibigyan ng buhay itong role na to, like si Mimi. So, paano ko bibigyan ng, ano mo yun, iba-ibang klaseng atake na hindi mo makikita yung mga nagampanan ko before. So, yeah,
So, tinatanggap ko siya as a challenge lagi. Ransom? Same din sa sinabi ni Pauline. When I was relatively new pa, iniisip ko lagi na parang merong vanity sa akin na etong role na to is lead, ito supporting, ito extra na yun. Parang ganun. Pero throughout time, na-realize ko na parang may mali dun sa ganun thinking kasi yung effort mo na babawasan, mas hindi ka lead. Kailangan lang isipin mo na yung role mo, ikaw yung lead kahit supporting ka. Para hindi ka magkaroon ng vanity na hindi na siguro masyadong mapapansin tong eksena na to, ganun. Mali siya in general. So, ayun, yung approach ko is iniisip ko lang lagi na ako yung bida sa eksena na to and kailangan tong performance na to para matawid siya ng maayos. Alright, salamat and congratulations. Thanks, Sir Alan. And last, nandito si Sir Dondon Sermino of Abante News Online. Ano ba yun kung last pala? Sir Dondon. Anyway, si question ko for Sophia and Allen. Siyempre, first mature and serious na character na nagampanan nyo. So, paano daw kayo nakarelate sa mga character? May konti pang pagkakapareho. Wala eh. Iniisip ko, ang layo ang layo ko sa character ko dito sa totoong buhay. Ano po kasi, nung binigay po sa akin itong show na to, talagang inano po namin ni Sophie na ilayo siya sa mga ginawa namin before. Kasi talagang, before po, more on cute lang talaga. And dito po, biglang nagulat kami na, actually nagulat po ako na talagang binigyan ako ng heavy drama. So, nagpapatak ako kasi as a swimmer, kailangan medyo fit tayo dito. And the way yung galaw ko, talagang tinulungan ako ng direct para may iba yun. And na-excite po ako na mapanood ito ng mga kabuso natin kasi ibang-iba siya sa mga ginawa ko before. Hindi ka ba nakarelate dun sa part niya? Parang sobrang in love ka rin dun sa character niya. Ni Sophia. Parang yun, nakarelate mo ako doon. Ay, follow up ko na rin yan. Pwede bang sabihin, Allen, na si Sophia ang prinsesa ng puso mo? Parang di na po kailangan tanongin nyo. Mas magandang kasi marinig galing sa'yo, yun ang gusto ng fans. Siyempre po, 100%. Siya lang. Talaga? So, ilang relationship na kayo talaga? Hindi ba po, pero alam niyo kung gusto ko siya. Okay. Harap-harapan din. Ikaw naman, Sophia, doon muna sa first question, bago mo sagutin yung harap-harapang panliligaw. Natanggal nga po yung ego ko bigla. Actually, nakarelate ako kay Princess kasi unang-una po in terms of her relationship with her tatay Dado, ganyan din po kasi ako kay mommy, like I'd be willing to do anything for her. Tapos pangalawa, yung the way she sees the good in all things, yung naniniwala siya na lahat may kabutihan, laging may paraan, laging may solusyon. So, doon po ako nakaka-relate kay Princess. And reaction sa mga sinabi. And anong feeling mo pag sa age ko ngayon, meron guy na sobrang proud na nagsasabi kung gaano kanya kagusto and na ikaw talaga yung prinsesa ng puso niya at wala nang iba. And naniniwala ka ba doon in the first place? Bakit ang dami naglala? Siyempre po, nakakakilig. Siyempre, alam niyo po yung sarap sa puso. Wow! Never no jokes. Uy! Wait, sumagot kayo ng Easy! Pinagpawisan tuloy ako. Kaya, pinisikalan kayong dalawa. Tutok naman natin yung kilig ko ngayon. And then, pero kidding aside, syempre po, masaya and masarap talaga sa pakiramdam, sa puso na may tao nandyan para alagaan ka. Alam mo na may tao nandyan lagi para makinig sa'yo, supportahan ka, especially sa work na magkasama kami kapag mapapagod, nandyan siya para iabot yung water ko, yung pakainin ako. Minsan po kasi pasaway ako sa work. Meron po akong ugali na kapag
tuloy-tuloy, hindi ako kumakain. Sabi ko, hindi ako gutom, nagagalit siya sa akin. So, syempre, thankful ako na sobrang genuine yung care niya, pati kay Mami. So, yan. Super blessed to have him. So, feel na feel mo naman yung sinasabi niya kanina, ikaw lang talaga ang prinsesa ng puso niya. And, Opo. hanggang kailan siya pwede maghintay? May pressure yung tanong. Yung parents ko, Okay. So, depende sa parents kung kailan opo, pwede. syempre, parents first. Saan ang parents mo? Nandiyan po. Nandiyan po. Hindi, meron bang ganito? Ikaw, Alan, willing ka ba talaga na maghintay? Although bata pa kayo pero nakakabilib kasi yung mga teenager na ngayon pala nagsasabi na gusto nila isang tao tapos willing silang maghintay. Ako po, willing po ako. Anytime ako, sabihin eh. Pag sabihin na pwede na game po ako. Talaga? Ayaw na maghintay. Pero paano ba manligaw? Paano ba niya nararamdaman na naliligaw ka talaga? Hindi, ano po kasi, pag ako po kasi gusto ko pag nagligaw po ako, katulad po ng tatay ko, dinadaan po natin sa classic po talaga na dadala ka ng bulaklak, pupunta ka sa magulang niya, pagsisilbihan mo siya. So, gusto mo yung gano'n? Sino po ba may ayaw? Siyempre gusto rin natin maranasan yung parang makaluma na style ng ligaw. Kasi diba ngayon parang wala nang ligaw-ligaw, parang may gusto ngawan, ayaw na, gano'n. And I'm thankful na gano'n yung mindset niya na gusto niya daanin sa classic na panliligaw. Siyempre nakakakilig. Thank you, Dominic and Higby, may ma-advise pa kayo kay Allen. Kasi nung time niyo parang, gano'n din ba kayo, willing to wait? Si Kim parang hindi, after niya, si ano. Ito mukhang eksperto eh. Oo eh. Alam mo, sinagot mo na yung tanong. May ma-advise pa kayo dun sa boy? Ikaw, batikan dyan. Parang si Dominic hindi masyado. Hindi siya ganun ka... I go for the classic also. Okay. I go for the classic. Ito, talagang... Hindi. Ready pa kayo hanggang 6 p.m. Dahil sa 8 p.m. Ang pinaka-ano lang yan, maging natural ka. Yun lang yun. Tsaka, gawain ko ng araw yan, Allen. Nililigawan ko muna yung magulang. Okay. Bago. Kaya kami yung magulang katuluyan. Ay, hindi pala. Hindi. Dito ko yun. Pag mga nililigaw ka, dito ko yun ha. Ligawan mo muna ang nanay or yung tatay. Tama na. Kasi kailangan ma-win yung trust nila, yung blessing nila. Ganun yung nangyari kay ano eh. Dami kasi na ano ko din. At baka may libro ko lalabas. Yes. Walang nagtanong sa akin pero gusto ko lang Yes, Nag-Korea kasi kami tatlo. And really observing them as an ate has been such a pleasure to see kasi they're both so considerate of each other. They're both very gentlemanly and womanly to each other. Like, they take care of, you can see the teamwork of how they look out for each other. And the whole experience, being in Korea with them for like a week was really, really nice. Na sobrang team talaga sila. And I can tell that Alan really takes care of her very, very well. Not just his mom, but her as well. And she takes care of him as well. So it's a tie. Yes, yun lang. Ayun na. Tatanong sana yung mami ni Sofia kung kumusta. Pasado bang maliligaw? Mami! Ayan, mami ka na rito. Asa si mami? Mami, may mic tayo. Oo, pasado raw ba? Yung ginagawang panliligaw ni Allen. On the spot yung si Mami, hindi mo siya kasama sa press Halika con. na, New Year naman ngayon, mami eh. Namumula si Mami. No? Okay, thumbs up. Okay, ayan. Congratulations, Allen, and good luck. Maraming salamat. Thank you so much, Sir Dondon. Grabe yung... Huli si Sir Dondon pero pasabog. Yung mga nangyari doon. Palakpakan po natin ang cast and director of Prinsesa ng City Jail. And thank you so much to our friends from the press for your questions. That's a wrap for the Q&A. But before we officially close the program,